Purihin ang Panginoon. Kasang kamay ng lahat na naparito dahil kay Kristo. Tatanungin ko kayo, si Kristo ba ang inyong ipinarito? Kayo ba'y naniniwalang kasama natin si Jesus ngayon? Meron ba kayong kasamang dalawa? Meron? Siguruhin yung mayroon kayo, ha? Huwag kayong manghihiram. Okay, tapikin nyo yung balikat ng kasama nyo. Sabihin mo, ikaw ay aking. Hallelujah. Yung walang kasama, pagantay kayo, may sasabihin ako sa inyo mamaya. Handa na ba kayo? Okay, taas ang inyong dalawang kamay. Tahimik kayo sapagkat ulitin ko po, ito po ay kung natatandaan ko, ang-apat ko nang binalikan ang aral na ito. Subalit sa tuwing ito'y aking babalikan, may bagong pangitaing ipinakikita sa akin ng Panginoon at ngayon ay napakahalaga. Makikita natin at masasalamin natin ang buhay natin sa kasalukuyan at buhat ngayon, walang sino mang sisisihin ng Diyos. Narinig niyo ba yan? Okay. Ayon sa Matthew 18:18 hanggang 20, sinabi ng Panginoon Kristo, sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang dalawa sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong pananalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking amang nasa langit. Naniwala ba kayo doon? Sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. In English it says, Jesus said, I tell you the truth, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Again, I tell you that if two of you on earth agree about anything you ask for, it will be done for you by my Father in heaven. For where two or three are gathered in my name, there I am with them. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin. Kasang kamay niyo. Tatanungin ko kayo, alam nyo ba ang katotohanan ang ibig ipabatid sa atin ng Panginoon sa aral na ito? Hindi ba? Gusto nyong malaman? Paniniwalaan nyo? Sabihin nyo, Panginoon, mangusap po kayo. Nakikinig ang inyong mga lingkod. Totoo? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Brothers and sisters, this is a statement of fact. Ito po ay pahayag ng katotohanan. At ito po ay galing sa bibig ng Diyos. Galing sa bibig ng Panginoong Hesukristo. At sabi sa aklat ni Propeta Jeremias, binabantayan ng Diyos ang kanyang salita upang magkaroon ng katuparan ang lahat. Binabantayan ng Diyos ang kanyang salita. Kaya ngayong gabi, binabantayan ng Diyos ang kanyang salita upang sa taong makikinig, mananalig at mananampalataya, magkatotoo ang salitang ito. Narinig niyo ba yun? Kayo ba ay umaasang magkakatotoo ang mabuting balitang ito sa buhay niyo? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Nasa kamay niyo, kayo ba ay may tatlong kahilingang ginawa? May ipinangako ba kayo sa Diyos?
Kadalasan ang naririnig kong pangako, magpapatotoo. Napakahina naman yan. Ang ibig ng Diyos ay yung magbagong buhay tayo. Ipangako niyong kayo magbabagong buhay, kayo'y sasamahan ng Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Nasa kamay niyo. Sabihin niyo, Panginoon, kapag ang tatlong kahilingan ko ngayon ay yung tugunin, tsak yun. Ako'y magbabagong buhay. Ito, purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Una, ibig sabihin ng talatang 18 na sinabi ng Panginoon, anumang ipagbawal ninyo sa lupa o anumang ipahintulot nyo sa lupa ay ipahihintulot sa langit o ipagbawal doon. Ibig sabihin, anumang ibigin natin, hindi sasaklawan ng Diyos. Narinig niyo yun? Anumang ibig natin, hindi sasaklawan ng Diyos. Kung ibig nyong maging sira-sira, magiging sira-sira kayo. Kung ayaw nyong magbagong buhay, kahit balik kayo ng balik dito, walang magagawa ang Diyos. Subalit kapag inibig nyong magbagong buhay, sasamahan kayo ng Diyos. Purihin natin, Panginoon. Purihin ang Diyos. Ang ibig sabihin nito, ibinigay na sa atin ng Diyos ang kapangyarihang magpasya o gumawa ng anumang bagay na ibig nating mangyari sa ating buhay ngayon. God has given us the power to bind and to loose. Ibig sabihin, kapangyarihang magpalaya sa ating kalagayan ngayon o kapangyarihang manatili tayo sa kalagayan natin ngayon. Anong gusto niyo? Manatili kayo sa kalagayang nakasimangot o lumaya kayo roon at lumipat kayo sa buhay na laging bungis-ngis? Anong pipiliin niyo? Anong gusto niyong gawin? Malungkot o masaya? Anong gusto niyong maging? Mahirap o mayaman? Hallelujah, basta sa yaman. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Nasa naman niyo? Anong gusto niyong mangyari sa buhay niyo? Pumangit o gumapong tulad ni? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Nakikinig ba kaya? And so, whatever we want to happen in our lives is our decision. We are what we have decided to become to be. You are what you have decided to become to be. Ikaw ay ikaw dahil iyan ang pinili mong buhay. Malinaw ho ba? In short, life is what you make it. If you want to make your life miserable, you can have it. Di ka sasaklawan ng Panginoon. Bagamat ibig niya ng isang buhay na ganap at kasiyasya, kung ibig mo noon, kung ayaw mo noon, di ka sasaklawan ng Panginoon. So, pili natin, desisyon natin, ang buhay na ibig natin. Amen? Sabihin mo sa kasama mo, tandaan mo ito. Life is what you make it. Kung anong ibig mo, papayagan ng Panginoong Jesucristo. Anong sagot niya? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Kaya kung ano man nangyayari sa ating buhay, huwag na tayong magtuturo kahit kanino. Huwag na nating ituturo ang nanay at tatay natin. Kasi si nanay ganun Kaya ako ganito. Kasi si nanay. Kasi si tatay. Yung iba naman, kasi ang Diyos. Bakit ako ginawa ng ganito ng Diyos? Hindi. Walang itinatangi ang Diyos. Tatandaan niyo yan. Walang itinatangi ang Diyos. Ibig ng Diyos na tayong lahat ay magbagong buhay. Ibig ng Diyos na tayong lahat ay magkaroon ng buhay. Isang buhay na ganap at kasiyasya.
Ibig ng Diyos na tayo ay hindi magkulang. Sabi sa aklat ng mga awit, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Kapag si Kristo ang pinili natin sa ating buhay, hindi tayo magkukulang. Malinaw ba? So, wag nating sisisihin ng Diyos. But the moment you agree with Him, sa sandaling tayo ay sumang-ayon sa Kanya, sumang-ayon sa Kanyang salita, tinanggap natin ang Kanyang salita na walang pasubali at walang pag-aalinlangan. Ano man ang sabihin ng ating kapitbahay, pagtawanan man tayo, kotyain man tayo, harangan man tayo ng sibat o itak, kapag si Kristo ang kasama natin, tsak yun. Tsak yun. Tsak yun. Kay Kristo lang.